Isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay September 28, kung kaya't pinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ng unang santong Pilipino na walang iba kundi si San Lorenzo Ruiz de Manila. Pagbati po sa lahat ng mga parokya na nasa ilalim ng pangalaga ni San Lorenzo Ruiz, lalo na po ang San Lorenzo Ruiz Parish, doon po sa may Balibago, Santa Rosa, Laguna. Father Jerry of Lepias, ang Pura Paroko, maligayang kapistahan sa iyo at sa iyong mga parishioners. Binabati rin kita sapagkat ngayon ay birthday mo, kaya happy birthday sa iyo. It's your birthday and we are happy. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, pagbati po sa lahat ng mga viewers, supporters and followers of the Daily Gospel Reflection, at gayon din po sa inyong mga benefactors namin. Maraming salamat po. Sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz de Manila. Mga kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz de Manila, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po ito sa ikalimang kabanata, mga talata 1 hanggang 12. Ito po ang ebanghelyong nakatalaga sa kanyang kapistahan. At ito po ay may kinalaman sa tinatawag na Beatitudes. Bahagi po ng tinatawag na Sermon on the Mount sa biblical literature sa pag-aaral ng ebanghelyo kay San Mateo. At ang bibigyan ko po ng pansin ay yung talata na nagsasabing, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa akin at sa mabuting balita, dahil mayroong naghihintay na gantimpala. Si San Lorenzo Ruiz po ang kauna-unahang Pilipinong santo at martir ng ating pananampalataya. Siya po ay pinanganak noong 1600 sa Maynila mula sa isang inchik na tatay at Pilipina po ang kanyang nanay. Siya po ay pinanganak na Katolikong Kristiyano. At bilang isang bata, siya po ay nag-aral sa mga Dominican priests. At siya nga po ay nagsilbi bilang altar boy. At naging isang professional calligrapher, ibig sabihin, sekretaryo, transcribing documents in beautiful penmanship, and he was a member of the Confraternity of the Holy Rosary. Kasi nga po, Dominican. He married and was a devoted husband and father of 2 sons at isang anak na babae. Nagkaroon po ng biglang pagbabago sa buhay ni Lorenzo nang siya po isang araw ay napagbintangang pumatay. At dahil po sa banta sa kanyang buhay, siya po ay napilitang tumakas. At siya po ay nagpakupkop sa mga Dominikano. At noong mga panahon iyon, ay meron pong misyon na gagawin ng mga Dominikano sa Japan to do some missionary works. Kaya lamang po sa lugar na kanilang pupuntahan, nagkataon po na merong nagaganap na persecution sa mga Kristiyano. At ang lahat po na nagpo-profess ng kanilang pananampalatayang Katoliko, especially ang mga missionaries, ay kinukulong hanggang sa humantong sa pagpatay sa kanila. At nakakalungkot nga po, si San Lorenzo po ay kasama ng mga Dominikanong misyonero at sila po ay nadakip, kinulong, at sila po ay tinorture. Si San Lorenzo po ay pinangakuan na palalayain at bibigyan ng pagkakataong makabalik sa pamilya kung itatakwin niya ang kanyang pananampalataya at sasabihin hindi na siya naniniwala sa Diyos.
If we grant your life, will you renounce your faith? Kung ikaw ay bubuhayin namin, itatakwil mo ba ang iyong pananampalataya? Pero ang naging sagot ni San Lorenzo, yan ang kailanman ay hindi ko magagawa. Bigyan man ako ng 1,000 buhay, 1,000 ulit ko pa rin iaalay ang buhay na ito sa Diyos. At ito ang dahilan kung bakit si San Lorenzo po ay tinorture, siya ay pinatay, subalit pinahirapan muna bago siya tuluyang patayin. Kasama ng 15 Dominikano mula sa Spain, Italy, France, Japan, at Pilipinas. Kaya siya po ay pinararangalan kasama ng mga kasamang martir sa araw na ito. Kaya sa lahat po ng mga parokya ni San Lorenzo, pinapaabot ko po ang aking pagbati sa inyo. Kasama na po sa parokya kung saan naka-assign si Father Ricky Yapana, doon po sa Pasita 2 sa San Pedro City. Bilang mga Katolikong Kristiyano, paano ba natin tinutularan ang halimbawa na pinakita ni San Lorenzo Ruiz? How would we stand up in the circumstances that these martyrs faced? Would we deny our faith? Or would we save our lives for the sake of convenience by renouncing our faith? Kaya nga, mga kapatid, hindi po madali ang pinagdaanan ng mga bayani ng ating pananampalataya. Sila po ay nanindigan, tiniis ang hirap at niyakap ang kamatayan alang-alang sa pananampalataya. Kaya sa buhay ni San Lorenzo at ng kanyang mga kasama, makikita po natin yung isang uri ng tapang na walang sukatan. Courage without measure. Kaya ang title nga po ng pagninilay, to be a martyr is to have a courage without measure. Katulad po ng pinakita nilang halimbawa. Para po kay San Lorenzo at sa kanyang mga kasama, ang buhay at ang pananampalataya ay dalawang bagay na hindi pwedeng paghiwalayin. Sa buhay, dapat nakakabit ang ating pananampalataya at ang ating pananampalataya ay dapat pinapakita sa ating buhay. We must not be afraid to witness to Jesus in the public realm, praying before meals, in restaurants, praying the rosary on a lunch break, o kahit na nasa ibang lugar ka, pinapakita mo pa rin ang iyong pagiging Katolikong Kristiyano sa mga bagay na yung ginagawa na nagpapakita at nagpapatotoo sa iyong sinasampalatayanan. Kaya ang hamon sa atin, una, be strong in moments of persecution in all its forms. Pangalawa, aside from our need for teachers of faith, the Church needs more of genuine and strong witnesses of faith. Ang kailangan po natin ay hindi lang mga tagapagturo. Higit natin kailangan ang mga tagapagpatotoo. Ibig sabihin, ang ating sinasampalatayanan, ang ating itinuturo, ay siya ring ating isinasabuhay. Pangatlo, faith and life should be synonymously inseparable. Ang buhay ay larawan ng sinasampalatayanan at ang pananampalataya mo ay sinasalamin sa iyong buhay. Yung mga kapatid sa kapistahan ni San Lorenzo at ang kanyang mga kasama, sana po maging mga makabagong tagapagpatotoo tayo ng ating pananampalataya. Be martyrs who have courage without measure. Manalangin tayo. Ang manaming banal, Diyos na makapangyarihan, sa kapistahan po ni San Lorenzo Ruiz, bigyan mo kami ng inspirasyon upang maging matapang sa pagkasabuhay ng aming pananampalataya. Sa panahon na kami ay dumadanas sa mga pag-uusig at pagsubok, naway maging matatag kami at dalisayin upang kami maging banal. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyo nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensaheng ito sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Padre Ricky Yapana, sa mga parishioners po ng Pasita 2, St. Lorenzo Ruiz Paris, at kay Father Jerry Oblipias, fiesta na, birthday pa, diyan po sa San Lorenzo Ruiz Paris, Balibago, Santa Rosa. Pagbati po sa inyong lahat, at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.